Hello, Spooky Dolls! So ayan, nasa ikasyam na tayo ng 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Buksan na natin kaagad yung ika-9th na window since nasa pang siyam na araw na tayo. Okay, sana makisama. Bumukas ka na kaagad. Utang na loob. Sika, sandali. Paano ko ba ito bubuksan ito? Ayan. Sana bakuha ko kaagad. Sumusuot kasi siya minsan sa hirap niya kunin. Anyway, tingnan natin kung anong shape niya. Ano ba to? Parang bell ba to? O ano? But anyway, sige, kainin natin siya na makapag-start na tayo magbasa ng story. Merry Christmas! Alright mga Spooky Dolls, basahin na po natin ang ating pong ikasyam na kwento para sa 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Okay, umpisahan ko na. Pinangmagatan po itong Kakaibang Burol. Medyo mahaba po ito, kaya please bear with me. Nangyari po ito noong 2015. Hindi ko alam kung bakit gusto kong i-share ang kwentong ito. Nagpa-fact check ako ng year at date via messenger. Malapit na pala ang death anniversary niya. Ako yung tao na hindi nagpupunta sa mga burol. If ever na kailangan pumunta, wala akong choice. Pero hindi ako titingin sa kabaong kasi baka maalala ko yung itsura. Bilang na bilang ko lang yung mga time na sumilit ako sa ganon. September of 2015, nag-post yung classmate ko ng college na patay na yung kapatid niya. Babae yung kapatid niya, kakagraduate lang ng education. Nung nabasa ko yung post niya, hindi ako mapakali. Biglang gusto kong pumunta for some odd reason. Nag-message ako sa kanya ng condolence. Nagpakwento ng kaunti. After nun, nag-message na ako sa mga barkada ko na mga taga Batangas at San Pablo na pumunta kami ng burol. Sa akin mismo nanggaling na pumunta kami ng burol, kaya nagulat silang dalawa. Nagsabi ako sa parents at sa ex-boyfriend ko at that time na pupunta nga ako ng burol. Eto na naman, nagulat sila kasi hindi ko talaga trip na magpunta sa mga ganong klaseng event. When they asked kung anong kinamatay, ang sinabi lang kasi na kaibigan ko sa akin, pinatay yung kapatid niya. Yun lang, wala nang iba. Tinanong ko lang kung nasaan yung address niya. Nung paalis na kami, nagdala kami ng asin at bigas sa kotse. Tapos nag-iwan kami ng damit sa labas ng bahay. Bilin nila, magpagpag daw muna. Nung pumunta kami na Santo Tomas, Batangas, along highway lang sila. Mga 6 p.m. ata kami nandoon pero hindi ko na masyadong maalala. Basta magdidilim na nung time na yon. When we got there, nagpakita na kami sa kaibigan namin saka nag-condolence. Saka na siya nag-start magkwento. Ayon dun sa friend namin, umalis daw yung kapatid niya at bumili lang ng isaw sa kabilang baryo. Ito lang ang hindi ko maalala kung nasabi niya ba sa amin kung may kasama ito. Anyway, hindi kasi umuwi yung kapatid nila and the next thing they knew, natagpuan na lang daw na patay yung kapatid niya sa bandang bae sa damuhan. Hindi namin pinag-usapan yung mga details kasi masakit pa rin sa kanya na magkwento. Basta ang alam namin, ginahasa, pinatay, saka tinapon. Nagstay kami doon ng almost an hour or two at nung umalis na kami, pumasok ako sa bahay nila para mag-offer ng dasal. Pero hindi ako tumingin. Naka-side view lang ako tapos napalingon ako sa right na peripheral view ko at nakikita ko lang yung ulo at noo niya. Pero ang odd kasi parang may nakita ako na dugo na parang noo pababa. Alam ko naman na hindi yung pwede kasi dilinisan naman syempre na sa morgue iyon. Hindi ko na lang masyado pinansin and I continued to pray. After nun, nagpagpag kami sa yellow cab malapit din doon. Nagtagal pa nga kami doon, saka kami nagtsikahan. Nung nakauwi na kami, nagpalit muna kami ng damit sa labas tapos nag-shower na rin. Patulog na ako kaya lang every time napipikit yung mga mata ko, parang may sumasakal sa akin. Ang ending, magigising ako at parang nag-hyperventilate ako kasi 7,
Bakit ganun? Mga 12 na yata ako na nagtry matulog ulit. Kaso punyeta, mas malupit kasi parang may nakaupo sa dibdib na area ko. Every time na magigising ako, pumabaling yung ulot mata ko sa iisang lugar. Malakas kasi talaga yung pakiramdam ko. Hindi naman ako nakakakita, pero nakakaramdam ako. Doon ako tumitingin na para bang may nakatayo doon. Bali lahat ng yan nangyari ng Saturday at talagang naaalala ko talaga. Dahil the following day, nagsimba kami ng parents ko sa Tagaytay. Wala akong binabanggit sa kanila. Basta after ng mass, sumakay na kami ng sasakyan. Nasa likuran ako at nasa harapan naman sila since pick up yung dala namin. Maya-maya, bago makalabas ng church gate ng Franciscan, yan yung church, may namoy akong bulaklak na parang pangpatay. Tapos nasa ilong ko talaga, as in. Dito na ako nagsalita sa mga parents ko. Sabi ko sa daddy ko, paki-open naman yung bintana kasi grabe yung amoy ng bulaklak. Nagulat sila kasi wala naman daw silang naaamoy. Basta yung ilong ko, kino-cover ko na kasi sobrang talagang lakas ng amoy. Yung mami ko sabi sa akin, "Hala, baka sumama sa'yo. Nagpagpag naman kayo, di ba?" Tapos saka ko kinuwento sa kanila yung mga nangyari nung kinagabihan. After nun, on the way home, saka lang nawala yung amoy. Ang ginawa ng mother ko, tinawagan niya yung family friend namin na isang medium o manggagamot. Sabi niya, magsuot daw ako ng pula o kaya itim na shirt at ito yung hindi ko talaga maalalang mabuti. Parang red shirt yata. Tapos the next day, Monday, pumunta siya dun sa bahay namin. Pumunta siya mismo dun sa kwarto ko. Parang may ginawa yata siya dun na hindi ko na maalala exactly kung ano. Basta kinausap niya ako. Sabi niya sa akin, masungit daw yung kapatid, pero sumama daw talaga sa akin. Wala kami binigay na details tungkol sa pagkamatay noong babae. Basta sabi sa akin ng manggagamot, pinalo daw ito sa ulo kasi nanlaban. Napag-alaman ko na yun yung talagang dahilan kung bakit ito namatay. Tapos hindi talaga siya doon pinatay, basta tinapon lang daw siya doon sa bae. Dalawa itong gumawa noon. Nagbigay pa yung manggagamot ng letra na start daw ng pangalan ng pumatay sa kanya. Sabi pa ng family friend namin na manggagamot, kakagraduate nga lang ito, na totoo naman. After nitong mangyari na to, sabi sa akin ng family friend namin, tawagan ko daw yung aking kaibigan. Naginawa ko naman, nagulat nga siya kasi yun na yun nga talaga yung sinabi sa kanila ng manggagamot. Gusto nilang malaman kung sino daw yung gumawa nun sa kapatid niya. Yes, may pulis. Wala pa ring nangyayari. Kaya let's just offer a silent prayer sa lahat ng rape-slain victims at mga victims ng murder para kahit paano makausad na sila. Magtitirik din ako ng kandila para sa kanya. Okay, yun po yung story. Ang nakakapangilabot talaga dito, hindi mismo yung tungkol sa multo, yung parang sapi or yung pagpag or what. Yun nga pong the idea na lumabas ka lang sandali ng bahay ninyo. Tapos yun na pala yung last time na makikita mo yung mga magulang mo, yung pamilya mo, ganyan. At last time na makikita kanila kasi nga may nangyaring masama sa inyo. Actually, hindi lang naman to sa ganun. Yung mga tipong mga aksidente, ganyan. Kunyari, papasok ka sa trabaho, kaya lumabas ka lang talaga, bumili ka lang ng kung ano sa labas. And then, yun na pala yung huling oras mo, uling araw mo dito sa mundo. Kaya, ingat po talaga tayo as much as possible, maging alerto. Tapos kung katulad niyan, babae ka, okay, or kahit siguro babae kasi ngayon, kahit sino, Diyos ko, bata, ganyan, matanda, kahit na lalaki rin, o minsan napagtipan ka ng mga adik, ganyan, pwede rin mangyari sa iyo yung madisgrasya ka, o hindi pwede naman na, yun nga, na aksidente ka, na sagasaan ka ng sasakyan, o tapos hindi ka naman tinulungan. Ayun, anyway, siguro isang bagay din dapat natin isipin kung oras mo na talaga, ganyan. Baka hanggang doon na talaga yung buhay mo. Pero still, mag-ingat pa rin naman tayo kasi, di ba, sa pag-iingat din naman yan kung minsan. Kasi kung hindi ka na lumabas, kung hindi naman kailangan talaga, lalo ng gabi na, okay, so baka maiwasan mo pa yun. Pero, yun nga, mag-ingat na lang po talaga tayo lahat. Anyway, I hope na nag-enjoy kayo sa kwentong ito.
Okay, so see you tomorrow again para po sa ating ika-10 araw ng Vlogmas natin. Bye-bye!